May napipisil na. Ito, may mga pangalan na lumulutang ka-coffee. Sino ba to ka-coffee? Mga lumulutang na posibleng pumalit dito kay VP Inday Sara Duterte. Sa naging performance ni VP Inday Sara, medyo hindi ganoon ka-excelente ka-coffee. Hindi ganoon ka-bongga ika ngayon naging performance ni VP Inday Sara Duterte. Kaya yung mga papalit, kumbaga maganda yung entrance nila kasi malaki yung problema na kinakailangan nila isolve. Pero mabigat yan, ka-coffee ha. At yung mga pangalan na lumulutang, malalaking pangalan ito ka-coffee. May mga politiko, actually, dalawa dito sa mga lumulutang na pangalan, yung mga politiko, no, na napipisil daw po at inalok base sa mga inside information na inalok daw po na pangunahan itong Department of Education. Ito ba, kakilala niyo yung mga tao na ito ka-coffee. For sure, kilala nyo yung ilan sa kanila. Ako, kilala ko ito lahat, ka-coffee. And I can vouch for one of them, ka-coffee. O siya, sige. Tingnan natin. Ito yung mga pangalan na lumulutang po na posibleng pumalit. Actually, walang tapon sa mga pangalan na ito eh. Diyan po sa Department of Education. Yan, nakikita nyo yung litrato na yan? Yung tatlo na yan, ka-coffee. Nowhere to go but up. Diba? Zani Angara, Fred Pascual, Stella Kimbo reportedly eyed as new DepEd Secretary. Diba, sa ating discussion sa vlog, yan, mga lumutang na pangalan niya, si Carl Balita daw, si Professor Carita Carlos, si Professor Antonio Contreras, yan yung mga, actually, mga suggestions din ng mga netizens na pwedeng umupo dyan sa Department of Education. But itong reference natin, ka-coffee, may mga nag-scoop daw na inalok na raw ng posisyon itong mga tao na ito. Ayan, nasa balita na, inipon na sa balitang ito, ka-coffee, ng Politico.com. Itong tatlo na to ay ang napipisil daw po na papalit kay VP Inday Sara Duterte. 3 politicos who graduated from the University of the Philippines, lahat mga taga-UP, are reportedly being considered by President Ferdinand Marcos Jr. to become the next Secretary of the Department of Education or DepEd following the resignation of Vice President Sara Duterte. Ang isa pong scooper, pinangalanan po si Senator Zani Angara, si Marikina Representative Stella Kimbo at si DTI Secretary Alfredo Pascual bilang po sa mga napagpipilian daw, mga rumored contenders na mangunguna po dyan sa Department of Education. Bakit sila, ka-coffee? Si Angara, definitely, walang question dyan, batalino, ka-coffee. When it comes to policy making, eksperto, in fairness naman kay Angara. Si Sir Fred Pascual, dating presidente to ng UP, naabutan ko to ka-coffee, na presidente ng UP. Of course, si Ma'am Stella Kimbo, ito teacher yan. Alam niya yung nangyayari. Among the 3 ka-coffee, currently mambabatas siyang ka-coffee dyan sa Marikina. At kababayan ko rin ito. Isang waray ka-coffee, si asawa niya. No? Among the 3, ang best option ko dyan, itong si Stella Kimbo. Pero inalok daw eh. Ang chismis inalok pero tiranggihan. Anyway, wala pa namang yan. Wala pang confirmed na mga kaganapan dyan, ka-coffee. Ito yung mga scoop pa lang, no? Politico Sister, sabi po ng Abante, yan yung partner media organization ng Politico, no? Reported that the cabinet post was offered to Kimbo. Ayan, inalok na raw po kay Ma'am Stella. Siya po ay summa cum laude. Grabe ito, ka-coffee. Summa cum laude sa UP. Grabe, matalino. Teacher yan, ka-coffee. Teacher yan si Ma'am Stella Kimbo. Summa cum laude sa UP School of Economics. Inalok daw po yan sa kanya na Executive Secretary Lucas Bersamin. She, however, reportedly turned it down. Hindi tinanggap, ka-coffee, ni Stella Kimbo itong alok sa kanya. Kimbo is widely believed to be running for a local post in the 2025 polls. Agree, correct, dyan sa Marikina. Maingay na ito ngayon sa Marikina, nag-iikot na rin yan, ka-coffee. And maraming followers yan. And for sure, pasok sa banga yan, ka-coffee. Sure win yan sa Marikina kung ano man yung tatakbuhan niya kasi maganda ang performance ni Stella Kimbo. Feeling ko, ang tinitingnan niya dyan, long term no? Ano ba siya, Congress or Mayor, depende, ka-coffee. Long term ang tinitingnan niya dyan. Ang DepEd kasi, 4 years na lang ang natitira dyan, pero malaking impact magagawa niya dyan. At once na maganda ang maging performance niya dyan, siyempre, pwede kang ma-reappoint, di ba? Pero hindi natin alam kung anong strategy dyan, ang political strategy dito ni Ma'am Stella Kimbo, no? But she turned down the offer, allegedly, ha? Angara, meanwhile, isn't eligible for re-election in 2025 since he's already on his 2nd consecutive term as senator. Ito, depende si Angara kasi ilang buwan na lang nalalabi eh. Diba? 6 months, 7 months na lang natitira. Hindi naman siya pwedeng mag-re-elect dahil hanggang 2 terms lang po muna ang senador, no? Kailangan mo muna magpahinga then balik ka na lang ulit. So, kumbaga, total, magpapahinga ka naman, sa DepEd ka na magpahinga. Yung parang problema, hindi pahinga talaga. Malaking problema ang gagawin mo dyan sa DepEd.
There's a possibility he could opt for a cabinet appointment if he doesn't have plans of running for an elected post. Okay din naman. Si Angara, wala tayong problema dyan kay Angara, matalino, walang question dyan. The 51-year-old senator obtained his law degree from UP. Actually, nang graduation namin commencement speaker namin ito si Angara His father, the late former Senator Edgardo Angara, was UP's 15th president serving from 1981 to 1987. Si Pascual naman po, yung nasa gitna, the other rumored contender for the post of Deputy Secretary was UP's 20th president holding the post from 2011 to 2017. Yan, naabutan ko yan dyan. He was also an alumni of Regent of the university from 2009 to 2011. Nasa DTI ito ka-coffee. Actually, feeling ko misplaced ito si si President tawag dyan, Pascual. Misplaced siya dyan sa DTI. Feeling ko mas better, no? Na nandiyan siya sa something na related sa academe since UP ang background. Napakagaling ng performance niya dyan sa UP, no? So sana, di ba, transfer either Ched, kung si Prospero J. De Vera, lilipat ng DepEd, ay bigay yung Ched kay Pascual, no? Or either way, no? Feeling ko misplaced siya dyan sa DTI. Parang someone is better, di ba? Na dapat na career talaga siya sa DTI. Yung industry, yung kanyang focus, no? Pascual obtained his undergraduate degree in chemistry from UP Diliman in 1969 and a master's degree in business administration dyan din po sa UP noong 1972. Si Sara Duterte nag-resign June 19. She did not give any reason for leaving, but Malacanang said Marcos accepted her decision to quit. Ang bilis ang palitan ni Sara Duterte kasi ang daming pwede pagpilian na mahuhusay Di ba? Sabi nga, no one is indispensable Pwede kang itapon din anytime, no? In a short media appearance after her resignation was announced, Duterte said her departure from the cabinet was not a sign of weakness, but proof of her concern for learners and teachers. Wala tayong magagawa dyan. In-accept na po ng ating presidente yung kanyang resignation dyan. Okay? O siya, Coffee, anong say ninyo dyan? Sige, comment ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo, please like and follow. At kung